Inakala niya na ang isang tahimik na annulment ang magiging wakas ng isang kasal na sinira ng pagtataksil. Ngunit hindi inaasahan ng asawang babae na ang tunay na drama ay nagsisimula pa lamang. Sa sandaling iuwi ng kanyang asawa ang kabit nito sa kanilang bahay upang ipakilala, namutla ang mukha ng kanyang biyenan. Nanginig ang katawan at nauutal na sinabi, "Hindi ba niya sinabi sa iyo ang tungkol doon?" Ano? Isang nakakakilabot na lihim ang nagtatago sa likod ng inosenteng mukha ng ikatlong partido. Bakit kaya ganoon na lamang ang takot ng isang kilalang masungit na biyenan? Ang pag-ikot ng orasan sa katahimikan ng gabi ay parang martilyo na pumupukpok sa aking tadyang. Ilang oras nang malamig ang hapunan sa mesa. Ang kalderetang baka na palaging pinupuri ng asawa kong si Marco ay kanina pa lumamig. Namuuna ang nakakawalang ganang puting sebo sa ibabaw nito. Nakatungkab ako sa sofa, nakabalot sa isang manipis na kumot, at nakatutok ang mga mata sa screen ng aking cellphone. Ngunit ang isip ko ay naglalakbay sa nakaraan. Alas 10 ng gabi. Alas 11. Hanggang sa maghating gabi. Ang pamilyar na ugong ng makina ng sasakyan ay bumasag sa nakakabinging katahimikan ng aming malaking bahay sa subdivision. Mabilis akong tumayo. Inayos ang aking buhok. At pinilit ang isang pagod na ngiti upang salubungin ang aking asawa. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Dala ang lamig ng gabi at isang kakaiba at hindi pamilyar na amoy na humampas sa akin na parang alon. Hindi iyon amoy pawis o dumi ng syudad. Iyon ay matapang at nakakaumay na matamis na pabango ng babae. Ang uri na mas gusto ng mga kabataang babaeng mahilig kumuha ng atensyon. Malayong malayo sa banayad na pabango na palagi kong ginagamit. Nandito ka na pala, pagod ka ba? Gusto mo bang initin ko ang kaldereta? Mahinang sabi ko, habang tinatangkang kunin ang kanyang briefcase. Ngunit tinabig ni Marco ang kamay ko. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng sa isang estranghero. Ibinato niya ang kanyang necktie sa sofa. Ang kanyang boses ay puno ng pagkapagod at inis. Wag na! Kumain na ako. Buong araw kang amoy kusina. Nakakasuka ang amoy ng sebo. Matulog ka na. Tigilan mo na ang kakakulit. Parang isang malakas na sampal ang kanyang mga salita. Tiningnan ko ang mamahaling silk na pantulog na kakabili ko lang. Pagkatapos, inamoy ko ang aking mga kamay. Kakatapos ko lang maligo, naglagay ako ng perfume oil. Walang amoy ng sebo, ngunit wala akong sinabi. Nang sandaling iyon, isang malakas na ubo ang umalingaw-ngaw mula sa kwarto sa ground floor. Si Nanay Leonor iyon. Ang biyenan ko, na mild stroke siya 6 na buwan na ang nakararaan, kaya nahihirapan siyang gumalaw. Nang marinig ko siyang umubo, patakbo na sana ako sa kwarto niya. Nang makita ko si Marco, na walang pakialam na nagsindi ng sigarilyo, nakatutok ang mga mata sa kanyang cellphone, mabilis na nagtatype ang mga daliri sa screen, at paminsan-minsan ay may mapang-asar na ngiting sumisilay sa kanyang mga labi. Marco. Inuubo si nanay. Tingin ko inaatake siya ng rayuma. Dahil sa panahon. Baka gusto mong silipin siya. Malumanay kong mungkahi. Kumunot ang noo ni Marco, nang hindi man lang nag-aangat ng tingin. Ikaw na ang pumunta. Ikaw ang manugang. Nakatira ka rito gamit ang pera ko. Trabaho mong alagaan ang nanay ko. Tinatawag mo ako para sa mga walang kwentang bagay. Hindi pa ba sapat na nagpapakamatay ako sa pagtatrabaho para buhayin ang buong bahay na ito? Kinagat ko ang aking labi upang pigilan ang pag-iyak. Nakatira sa kanyang pera? Sa loob ng 5 taon. Sino ang nagpupuyat upang asikasuhin ang accounting ng negosyo ng kanyang pamilya sa logistics? Sino ang nakipag-usap at nagbukas ng daan upang makuha niya ang malalaking kontratang iyon? Ang pangalan niya ang nakapaskil sa pinto bilang CEO. Pero ako ang nag-aasikaso ng buong operasyon. At ngayon, sa paningin niya, isa lamang akong walang kwentang palamunin. Tahimik akong pumasok sa kwarto ni Nanay Leonor. Nakahiga siya sa kama. Namimilipit ang mukha sa sakit. Nang makita ako, sinubukan niyang bumangon at hinawakan ang kamay ko. Si Marco ba yon? Paus niyang tanong.
Bakit ang lakas ng boses niya? Nandito na po siya, nanay. Pagod lang po at medyo mainit ang ulo. Heto po. Uminom muna kayo ng maligamgam na tubig. Pinakalma ko siya, habang marahang minamasahe ang kanyang mahihinang binti. Tiningnan niya ako ng may mga matang nangingilid ang luha, halong awa at konsensya. Alam niyang nagbago na ang anak niya. Alam niyang nahihirapan ako, ngunit wala siyang magawa. Nang makatulog na siya, bumalik ako sa sala upang magligpit. Ang suit jacket ni Marco ay nakasabit ng patabingi sa upuan. Nang kunin ko iyon para isabit ng maayos, isang maliit na papel ang nalaglag mula sa bulsa at nahulog sa sahig. Yumuko ako upang pulutin ito. Isa itong report ng ultrasound mula sa isang private clinic. Pangalan ng pasyente, Carla Garcia. Edad, 24. Resulta, sanggol na 7 linggo. Inaasahang kasarian. Lalaki. Nanginig ang kamay ko. Ang manipis na pirasong papel na iyon ay tila biglang bumigat ng 1,000 kilo. Gimbal ang buong katawan ko at nakaramdam ako ng matinding paninikip ng dibdib na halos hindi ako makahinga. 7 linggo. Halos 2 buwan. Lahat ng kanyang mga business trip at pagpapagabi ay ginugol niya kasama ang ibang babae. At ang mas malala, buntis ito ng isang anak na lalaki. Ang tanging bagay na palaging inaasam ni Marco at ng buong angkan ng kanyang pamilya. Ang tanging bagay na ipinagkait sa kanila ng aking komplikadong kondisyong medikal. Mahigpit kong hinawakan ang papel habang nakatingin sa aming kwarto, kung saan hilik na ng hilik si Marco. Pagod mula sa kanyang araw. Alam kong ang pinakamalaking bagyo sa buhay ko ay kakarating pa lamang. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ng isang luha. Bago pa ito pumatak. Walang mareresolba ang pag-iyak. Kailangan kong maging matalino. Kinuha ko ang aking cellphone, pinikturan ang ultrasound, at maingat itong ibinalik sa bulsa ng jacket ni Marco. Eksakto kung saan ito nakalagay. Pagkatapos ay pinatay ko ang mga ilaw. Nilamon ng dilim ang malawak at malamig na bahay. Kinaumagahan, maaga akong gumising para maghanda ng almusal. Gaya ng dati, nagising si Marco na maganda ang mood, malayong malayo sa nangyari kagabi. Naglapag ako ng mainit na pandesal na may itlog at hamon sa mesa at mahinahong sinabi, "Marco, kagabi habang inaayos ko ang jacket mo, may nalaglag na papel. Tingin ko isa itong ultrasound ng isang nagngangalang Carla." Ang tinidor sa kamay ni Marco ay natigilan sa ere. Binalot ng katahimikan ang kwarto. Ibinaba niya ang tinidor na lumikha ng malakas na tunog sa plato. Hindi siya nagpakita ng panik o takot, gaya ng inisip ko. Sa halip, nag-angat siya ng tingin. Sinalubong ng kanyang mga mata ang aking mga mata, nang may nakakakilabot at walang hiyang kumpiyansa. "So nakita mo pala." Tipid sa laway, hindi ko na kailangang sabihin sa'yo ng dahan-dahan. Pinunasan niya ang kanyang bibig ng table napkin, kaswal na parabang pinag-uusapan lang namin ang lagay ng panahon. "Si Carla yon. Buntis ang girlfriend ko. Lalaki ang anak namin." Diniinan niya ang mga salita. Isang lalaki parang patalim na pinipilipit sa pinakamalalim kong sugat. Napahawak ako sa laylayan ng aking blusa. Sinusubukang panatilihing matatag ang aking boses. "Anong ibig mong sabihin? Hindi pa tayo annulled. Lantaran kang nagkakaroon ng kabit at ngayon pinaplano mo siyang dalhin dito?" Ngumisi si Marco na may halong matinding pandidiri sa kanyang mukha. "Annulment? Mangyayari rin yan sa ayaw at sa gusto mo. Tingnan mo nga ang sarili mo. 5 taon na tayong kasal at hindi mo man lang mabigyan ang pamilyang ito ng kahit isang anak. Ang pamilya ko ay may anak na lalaki sa bawat henerasyon sa loob ng 100 taon. Hindi ko hahayaang matapos ang angkan sa akin. Baka nga bata pa si Carla, pero fertile siya at alam niya kung saan siya lulugar. Dala niya ang dugo ko, ang unang apo ng nanay ko. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa ibang lugar." Isang mapait na lasa ang pumuno sa lalamunan ko. Sa loob ng 5 taon, isinakripisyo ko ang kabataan ko para sa pamilyang ito. Tinulungan kitang itayo ang kumpanyang ito mula sa wala. Ngayon na may pera ka na,
Itatapon mo ako dahil hindi ako magkaanak? Niloloko mo ang tapat mong asawa para sa isang bata. Hinampas niya ang mesa at biglang tumayo. Wag mo akong lelektyuran. Kumpanya ko to. Pangalan ko ang nakapaskil sa pinto. Minor paperwork lang ang ginagawa mo. Pwede akong kumuha ng taong mas magaling gumawa ng trabaho mo. Tingnan mo ang sarili mo. Kasing tuyo ka ng kahoy, kasing tabang ng tubig. Nakakasakal kang kasama. Si Carla. Parang mamahaling alak siya. Matamis at mapusok. Sa kanya, pakiramdam ko isa akong tunay na lalaki. Tiningnan ko ang lalaking nasa harapan ko. Isang ganap na estranghero. Ito ba ang parehong tao na minsan nang sumumpa na mamahalin ako habang buhay? Ang kanyang kawalang hiyaan ay lampas sa pangunawa ng tao. Ngunit sa nakapagtatakang paraan. Sa halip na sumigaw o saktan siya, isang alon ng malamig at tahimik na pandidiri ang bumalot sa akin. Sige, sabi ko sa malinaw at matatag na boses. Kung ganoon, gusto mo ng annulment? Oo. Mabilis niyang sagot. Nanliliit ang mga mata na may mapanuring kinang. Pero binabalaan kita. Ako ang nagtayo ng yaman na ito. Ang bahay, ang mga kotse, lahat nakapangalan sa akin. Aalis ka rito nang walang dala, kundi ang mga personal mong gamit. Huwag mo nang subukang humingi ng kahit isang kusing. Ituring mo na lang yan na bayad sa pagiging palamunin mo sa akin sa mga nagdaang taon. Muntik na akong tumawa ng malakas. Akala niya isa akong tanga na walang alam tungkol sa batas ng conjugal property. Akala niya ako pa rin ang maamo at masunuring asawa. Gusto mong umalis ako nang walang dala para maipasok mo ang kabit mo? Tanong ko, na may matalim na tingin. Pirmahan mo ang mga papeles kung alam mo kung ano ang nakakabuti sa'yo. Huwag mo nang pahirapan. Mauuwi ka sa wala at walang pupuntahan. Pagbabanta niya. Desperada na si nanay na magkaroon ng apo. Huwag ka nang maging hadlang. Nang sandaling iyon, lumabas si Nanay Leonor mula sa kanyang kwarto. Mabigat na nakasandal sa kanyang tungkod. Narinig niya ang lahat. Tumulo ang luha sa kanyang kulubot na mukha. Itinuro niya si Marco, gamit ang nanginginig na daliri. Walang utang na loob na bata. Paano mo nagawang palayasin si Sofia? Asawa mo siya, ang tapat kong manugang. Hindi ko tatanggapin ang malanding yan, sa pamamahay ko. Inalis ni Marco ang kamay ng kanyang ina. Nay, ano bang alam mo? Matanda ka na. Manatili ka na lang sa kwarto mo at i-enjoy ang mga huling taon mo. Ano ang silbi ng isang mabait na manugang kung hindi ka naman mabigyan ng apo na mayayakap? Dala ni Carla ang apo mo. Isang lalaki. Nay, gusto mo bang mawala ang angkan ng mga Vargas? Nang mabanggit ang apo, natigilan si Nanay Leonor, ang desperado niyang pagnanais. Para sa isang tagapagmana, ay ang kanyang kahinaan. Tiningnan niya ako. Gumalaw ang kanyang mga labi. Ngunit walang lumabas na salita. Naunawaan ko na sa labanang ito. Natalo na ako sa isang hindi pa naisisilang na bata. Tinulungan kong umupo si Nanay Leonor sa isang silya at humarap kay Marco na may manipis at malamig na ngiti sa labi. Sige, pumapayag ako sa annulment at aalis ako ng walang dala. Gaya ng gusto mo. Ang bahay na ito. Ang mga ari-ariang ito. Iniiwan ko ang lahat sa inyo ni Carla. Natigilan si Marco. Malinaw na hindi niya inasahang papayag ako ng ganoon kadali. Nanliit ang kanyang mga mata sa pagdududa. Seryoso ka ba? Wala kang pinaplanong kalokohan, ano? Idiniin ko ang bawat salita. Anong gagawin ko sa isang walang kwentang asawa na tulad mo? Sagot ko. Pero Marco, sigurado ka bang anak mo talaga yung bata? Napakalaking kahihiyan kung bubuhayin mo ang anak ng ibang lalaki. Namula ang mukha niya na parang kamatis. Mukhang gusto niya akong saktan. Ngunit ang aking hindi matinag na tingin ay nagpapigil sa kanya. Manahimik ka! Hindi ganoon si Carla. Mahal niya talaga ako, kung pag-ibig ba yan o gintong minahan. Panahon lang ang makakapagsabi. Sabi ko, at nagtungo sa kwarto para mag-empake. Iniiwan ang isang taksil na asawa at isang umiiyak na biyenan. Isang kaisipan ang umaalingaw-ngaw sa isip ko.
Gusto mong umalis ako para mayakap mo ang sakuna sa pamamahay mo? Ibibigay ko ang gusto mo. Natatakot lang ako na, sa oras na malaman mo ang katotohanan, huli na ang lahat para magsisi. Mas mabilis ang pag-EMPK kaysa sa inaasahan ko. Ang 5 taon ng kasal ay nagkasya ng maayos sa 2 malaking maleta. Kinuha ko lang ang mga damit ko, ang mga libro ko, at ang mga alaala ng sarili kong mga magulang, ang mamahaling alahas na ibinigay sa akin ni Marco, ang mga designer clothes na binili niya. Para i-display ako bilang isang trophy wife sa mga dinner kasama ang mga kliyente. Iniwan ko ang lahat ng iyon. Gusto ko ng malinis na pag-alis. Ang kwarto, na minsan nang naging santuwaryo namin, ngayon ay pakiramdam na parang isang malawak at malamig na kuweba. Tiningnan ko ang aming matrimonial bed, ang saksi sa napakaraming sirang pangako at nakaramdam ng kirot ng kapaitan, ngunit mabilis itong napalitan ng pakiramdam ng ginhawa. Sa wakas, nakatakas na ako sa ginintuang hawla na ito. Hinila ko ang aking mga maleta, papunta sa sala. Umalis na si Marco papuntang trabaho. Malamang ay nagmamadaling ibahagi ang magandang balita sa kanyang kabit. Tanging si Nanay Leonor na lang ang naiwan na nakayuko sa sofa. Namamaga ang mga mata sa pag-iyak. Nang makita ako, pinilit niyang tumayo at hinawakan ako sa braso. "Sofia, aalis ka na talaga? Iiwan mo ba ako?" Ipinatong ko ang kamay ko sa kulubot niyang kamay. Kahit halimaw si Marco, hindi naging malupit sa akin si Nanay Leonor. Naawa ako sa kanya. Ngunit hindi ako pwedeng manatili ng kahit 1 minuto pa. "Patawad po, Nanay. Tapos na ang lahat sa amin." Pinili na ni Marco ang iba. Kung mananatili ako, magiging tinik lang ako sa lalamunan nila. Pinanatili kong matatag ang boses ko. "Pakiusap. Alagaan niyo ang sarili niyo. Inayos ko na ang mga gamot niyo sa pillbox para araw-araw. Huwag kalimutang inumin sa tamang oras. Lumalamig na, kaya magsuot ng jacket para sa rayuma." Umiyak ng parang bata si Nanay Leonor. "Kasalanan ko to. Hindi ko siya pinalaki ng maayos. Sino nang mag-aalaga sa akin ngayon na wala ka na?" Niyakap ko siya ng mahigpit sa huling pagkakataon. "Nandyan naman po si Carla para alagaan kayo. Malapit na siyang magbigay sa inyo ng apo. Dapat po kayong maging masaya." Sinabi ko ang mga salitang iyon. Ngunit alam ko na ang isang mukhang perang tulad ni Carla ay hindi kailanman magpapakumbaba para mag-alaga ng isang matanda at may sakit na babae. Gusto ko lang maranasan nila ng direkta ang mga kahihinatnan ng kanilang ginawa. Binitawan ko siya at naglakad papunta sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang litrato ng yumaong ama ni Marco. Tiningnan ko ang litrato ng magkahawak ang aking mga kamay. "Ginoong Vargas, ako po si Sofia, ang manugang niyo. Dumating ako ng may malinis na puso at aalis ako ng may malinis na konsensya. Mula sa araw na ito, ang mga kahihinatnan ng mga aksyon ng pamilyang ito ay hindi ko na responsibilidad. Ibinabalik ko ito sa mga naiwan." Kumuha ako ng isang makapal na sobre mula sa aking bag at ipinatong iyon sa mesa. Hindi iyon pera. Iyon ang lahat ng mga papeles ng pangalawang pagkakasangla. Second mortgage ng bahay. At ang bundok ng mga utang ng kumpanya na matagal ko nang pinamamahalaan. At tahimik na binabayaran ang interes. Gamit ang sarili kong ipon. Pirma lang ng pirma si Marco sa mga dokumento. Nang hindi ito binabasa, akala niya pa rin ay isa siyang milyonaryo na nakaupo sa ibabaw ng napakalaking yaman. Wala siyang kamalay-malay na guhuna ang imperyo. Ngayon na aalis na ako, ibinabalik ko sa kanya ang lahat para mag-isa niyang harapin. "Paalam, Nanay. Mag-iingat kayo." Yumukod ako sa huling pagkakataon kay Nanay Leonor at lumabas ng pinto ng hindi lumilingon. Ang tunog ng mga gulong ng maleta sa sahig ay ang tunog ng pagkawasak ng aking kasal. Sa labas, napapikit ako sa liwanag ng araw. Tumawag ako ng taxi. Habang papalayo, pinanood ko kung paano lumiit ang 3 palapag na bahay sa rearview mirror. Hindi ako lumingon. Nag-vibrate ang cellphone ko dahil sa isang mensahe mula sa hindi kilalang numero, ngunit alam ko kung kanino galing iyon. "Umalis ka na pala. Salamat sa pagsuko mo sa asawa mo para sa akin. Pangako, aalagaan ko ng mabuti sina Marco at ang nanay niya.
Ngayon pwede ka nang mabuhay ng mag-isa. At malungkot. Ha ha ha. Malungkot? Ang bago at malaya kong buhay ay nagsisimula pa lamang. Ang impyerno. Sa kabilang banda, ay naghihintay para sa kanila. Wala pang 24 oras mula nang umalis ako, ipinasok na ni Marco si Carla sa bahay. Nalaman ko iyon dahil sa sunod-sunod na pictures na naipost niya sa Facebook na may mga nakakaumay na sweet captions tulad ng, "Ang kaligayahan ay dumarating sa mga marunong maghintay. Welcome home, mommy at baby." Sa mga litrato, suot niya ang isang masikip na designer maternity dress. Ipinagmamalaki ang kanyang figura, at isang malaking diamond ring yung ipinangako sa akin ni Marco para sa aming 5th anniversary. Bago siya nagdahilan, nagipit daw siya sa pera. Nakangiti siya sa gitna ng aking. Hindi, sa kanyang sala, napapaligiran ng bundok ng mga maleta ng Louis Vuitton at Chanel. Ngunit ang kumuha ng atensyon ko ay hindi ang karangyaan, kundi ang halos hindi makitang figura ni Nanay Leonor sa isang sulok ng litrato. Nakaupo siyang nakukuba sa isang silya na mukhang nawawala, takot, at labis na hindi kabilang sa lantarang pagpapakitang gilas ng bagong asawa. Hindi nagtagal ay nalaman ko mula sa aking kapitbahay na pinakiusapan kong bantayan si Nanay Leonor, na ang bagong reyna ng bahay ay nagsimula ng maghari-harian mula sa sandaling dumating siya. "Sofia, isang demonyita ang babaeng yon," sabi ng kapitbahay kong si Aling Betty sa telepono. Nagreklamo siya na amoy matanda at amoy kulob daw ang bahay. Inutusan niya si Marco na itapon ang lahat ng paso ng halaman ni Leonor mula sa balkonahe para magkaroon ng espasyo ang kanyang sunbathing chair. Nang magmakaawa si Leonor na huwag itong gawin, iginiit niyang may mga insekto raw ang mga halaman na masama para sa baby. Itinapon lahat ni Marco. Nang hina ang puso ko. Ang mga halamang iyon ang tanging kaligayahan ni Nanay Leonor. Inaalagaan niya ang mga iyon na parang mga kaibigan. Hindi pa siya tumigil doon. Nagsimulang i-redecorate ni Carla ang buong bahay gamit ang kanyang baduy at papansin na estilo. Ang lumang oak dining set ay pinalitan ng isang matingkad na red velvet na sofa. Ang painting ng landscape na ibinigay ko sa biyenan kong lalaki ay inalis at pinalitan ng isang malaki at minadaling studio portrait nilang dalawa ni Marco. Ang bahay, na dati elegante at maaliwalas, ngayon ay mukha ng perya. Samantala, ini-spoil ni Marco si Carla, na parang reyna. Kapag kumunot ang noo nito, natataranta siyang uutusan ang sarili niyang may sakit na ina na ipagpiga ito ng sariwang orange juice o ipagbalat ng prutas. "Nay, bilisan mo." Naglilihi ang asawa ko. "Paano kung bumaba ang sugar niya?" "Wala ka bang pakialam sa apo mo?" Dinig hanggang kalsada ang sigaw niya. Umiling na lamang sa pandidiri ang mga kapitbahay, habang si Nanay Leonor, dala ang kanyang nananakit na mga binti, ay paika-ikang nagsisilbi sa kanyang bata at malusog na manugang. Minsan, may natapon na ilang patak ng sabaw si Nanay Leonor sa tray. Sumabog agad sa galit si Carla. "Ano bang problema mo? Dinumihan mo ang 50,000 pesos kong damit. Bulag ka ba?" Makikita ko lang ang kulubot mong kamay. Nawawalan na ako ng gana." Sa halip na ipagtanggol ang kanyang ina, kinampihan pa ni Marco si Carla. "Shh! Tama na. Babe, huwag ka nang magalit. Sasabihan ko siyang mag-ingat sa susunod. Nay, sa susunod, iwan niyo na lang yan. Kahit anong hawakan niyo, sinisira niyo." Nanigas si Nanay Leonor. Tumulo ang mga luha sa kanyang lumubog na mga pisngi. Tiningnan niya ang anak na pinalaki niya, na ngayon ay tinatrato siya ng mas malala pa sa isang kasambahay dahil sa isang estrangherang babae. Isang matinding sakit ang tumagos sa kanyang dibdib, ngunit hindi iyon napansin ni Marco at Carla. Masyado silang abala sa pagtingin ng katalogo ng mga luxury cars. Ang sukdulan ay nangyari isang hapon, nang makatanggap ako ng nagpapanik na mensahe mula kay Aling Betty. "Sofia, emergency!" Itinapon ni Carla lahat ng gamot ni Leonor. Sabi niya masama raw ang chemical sa energy ng baby. Inaatake ngayon si Leonor at wala si Marco sa bahay. Ang babaeng yon, nagkulong sa kwarto niya at nagpatugtog ng napakalakas na music. Nabitawan ko ang cellphone ko. Nanlamig ang buong katawan ko.
Nanganganib ang buhay ng biyenan ko dahil sa kamangmangan at kalupitan ng dalawang halimaw na iyon. Hindi ako pwedeng tumunganga lang. Kahit hiwalay na kami, isang buhay ng tao ang nakasalalay. Kinuha ko ang bag ko at patakbong lumabas ng opisina. Ngunit hindi ako pumunta sa bahay. Alam kong pagbibintangan lang ako ni Carla na isang selosang ex na gumagawa ng gulo. Sa halip, tinawagan ko ang dating private doctor ng pamilya at nagmakaawa na pumunta doon agad. Kasabay nito, nagdial ako ng isa pang numero, ang tanging tao na pinakakinatatakutan ni Marco sa mga oras na ito. Ang inuutangan niya. Hello Rico, nabalitaan kong hinahanap mo si Marco para maningil ng interes ngayong buwan. Mukhang bibili siya ng bagong kotse, kaya siguradong marami siyang pera ngayon. Baka magandang dumaan ka na sa bahay niya bago pa niya maubos. Nang ibaba ko ang tawag, huminga ako ng malalim. Tingnan natin kung paano mapapanatili ni Miss Carla ang kanyang poise kapag kumatok na ang naniningil ng utang. Gaya ng inaasahan ko, ang pagdating ng mga naniningil ng utang ay ginawang war zone ang tahimik na bahay sa subdivision. Pagsapit ng oras na dumating ang doktor, na tinawagan ko upang bigyan ng paunang lunas si Nanay Leonor. Isang nakakabinging ingay ng sigawan at kalampag ang sumabog sa pintuan. Marco Vargas, lumabas ka rito. Nangako kang magbabayad ngayon. May pera ka para sa bagong kotse, para sa manika mo, pero wala para sa utang mo, ha? Umugong na parang kulog ang boses ni Rico. Sinabayan ng marahas na pagkalampag sa gate na gumising sa buong kapitbahayan. Si Marco, na nasa opisina, ay nagmamadaling umuwi, na namumutla ang mukha. Sa loob, sumilip si Carla sa mga blinds. Nang makita niya ang mga lalaking puno ng tattoo at may dalang baseball bats, namutla siya at nagsimulang manginig ng walang kontrol. Isa lamang siyang maliit na manggagantyo, na sanay mangulimbat sa mga lalaki, at hindi sanay humarap sa mga totoong sindikato. Sa pagdating ni Marco, dalawa sa mga tauhan ni Rico ang kumwelyo sa kanya at inangat siya mula sa lupa. Pakiusap, mga boss, hinahanap ko na yung pera. Bigyan niyo lang ako ng ilang araw pa. Utal niya habang tumutulo ang pawis sa mukha niya. Singhal ni Rico, inilapit ang mukha rito. Nabalitaan kong pinalayas mo ang dati mong asawa para sa bagong modelo. Lahat ng pera mo napupunta sa kanya, no? Mula sa loob, pinanood ni Carla kung paano saktan si Marco, natatakot para sa sarili niyang kaligtasan. Isinara niya ang pinto at inilak ito, iniiwan ang kanyang minamahal sa sarili nitong kapalaran. Nakita iyon ni Marco mula sa bintana. Isang tingin ng matinding pagkabigla at pagtataksil ang dumaan sa kanyang mukha. Matapos ang matinding pagmamakaawa, pag-iyak, at pagsuko ng Rolex watch sa kanyang pulso bilang collateral. Sa wakas ay umalis ang mga kolektor, ngunit nag-iwan ng huling banta. 3 araw, 3 milyong pesos. O babalikan namin. At wawasakin ang buong lugar na to. Pagewang-gewang, na pumasok si Marco sa bahay, na nakakabingi ang katahimikan. Maingat na lumabas si Carla sa kwarto, ngunit sa halip na tanungin kung ayos lang siya, sumigaw ito. Ano yon? Bakit ka nasangkot sa mga sindikato? Sabi mo sa akin, isa kang successful na businessman. Paano mo hinayaang ipahiya nila ako ng ganun? Kulang pa ba na nahihirapan na nga akong magbuntis? Tiningnan ni Marco si Carla, at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pandidiri sa kanyang lalamunan. Manahimik ka, para kanino mo ba naisip na pupunta lahat ng to? Umutang ako ng pera para mabilhan ka ng Hermes bag. Na yon, at para sa down payment ng kotseng gusto mo. At ngayon sisisihin mo ako? E di kasalanan ko. Kung hindi mo naman pala afford, huwag kang magpanggap na mayaman. Sigaw ni Carla, sabay bato ng unan sa mukha niya. Mabuti pang sumama na lang ako sa isang 70 anyos na milyonaryo kaysa sayo. Wala kang kwenta. Ikaw. Itinaas ni Marco ang kanyang kamay para sampalin siya. Ngunit natigilan nang makita ang malaking tiyan nito. Ang tagapagmana. Kailangan niyang tiisin iyon para sa kanyang anak. Sa sobrang galit, naghanap siya ng mga papeles sa pag-asang may makitang maibebenta. Ginalugad niya ang filing cabinet, isang lugar na palagi kong pinapanatiling maayos.
Ngayon ay magulo na ito. Puno ng mga hindi bayad na bills sa kuryente, final notice mula sa bangko, at mga pasunang kontrata. Na-realize niya na kapag wala ako, isa siyang ganap na mangmang sa pinansyal. Habang sinasabunutan ng sarili, narinig niyang sumigaw si Carla mula sa kwarto ni Nanay Leonor. "Hoy matanda, anong ginagawa mo?" Tumakbo si Marco at nakita ang nakakagulat na eksena. Nakahandusay si Nanay Leonor sa sahig. Mahigpit na nakahawak sa isang maliit na kahoy na kahon habang pinipilit itong agawin ni Carla mula sa kanyang mga kamay. "Bitawan mo, akin na yan. Marco, nagtatago ng ginto tong nanay mo." Nakita kong pasikreto niya itong sinisilip. Nalulunod na tayo sa utang. Tapos itinatago niya ang ginto para sa sarili niya. Makasariling matanda, sigaw ni Carla. Ibinabaon ang kanyang mga kuko sa braso ni Nanay Leonor. Si Nanay Leonor, kahit nasasaktan, ay nakahawak pa rin ng mahigpit. Hindi ito ginto. Alaala ito ng asawa ko. Pakiusap, wag mong kunin." Nakatayo lang doon si Marco, pinapanood ang bago niyang asawa, na sinasaktan ang sarili niyang ina dahil sa kasakiman. Umaalingaw-ngaw sa isip niya ang mga salita ko. Bago ako umalis. Malalaman din ang katotohanan. Anong katotohanan? Ang katotohanang nagpasok siya ng demonyo sa bahay niya. Ngunit dahil sa kasakiman at presyon ng utang, nanlabo ang kanyang isip. Sa halip na tulungan ng ina, lumapit siya at malamig na sinabi, "Nay, akin na. Kung ginto yan, ipambabayad ko sa utang. Bibilhin ko ulit para sa'yo mamaya." Tiningnan ni Nanay Leonor ang kanyang anak nang may mga matang puno ng desperasyon na kasing lamig ng abo. Binitiwan niya ang kahon, nahulog ito sa sahig at bumukas. Sa loob, walang ginto o alahas, isang luma at kinakalawang na medalyang militar lamang at isang itim at puting litrato ng ama ni Marco noong bata pa ito. Sa likod, may nakasulat na, "Para sa aking mahal na anak, lumaki ka sanang isang mabuting lalaki." Ngumisi si Carla at tinabig ng paa ang kahon. Puro basura lang pala. Sayang sa oras. Padabog siyang umalis at iniwan ang dalawa sa magulong kwarto. Pinulot ni Marco ang litrato. Nanginginig ang kamay niya. Siya ba ang mabuting lalaki na inaasahan ng kanyang ama? O naging isang halimaw na siya? Nang sandaling iyon, umilaw ang cellphone ni Carla na naiwan sa ibabaw ng cabinet. Isang bagong mensahe. Kitang-kita ang text sa lock screen. Sender. Rico, my love. Mensahe. Kumusta, babe? Siguradong takot na yung tanga na yon. Papirmahan mo na sa'yo ang titulo ng bahay. At susunduin ko na kayo ng baby. Miss na miss ko na kayo. Si Rico. Ang naniningil ng utang nakakarating lang kanina. Ang baby? Gumuho ang mundo sa paanan ni Marco. Nagsimulang mabuo ang pira-pirasong impormasyon at naging isang nakakakilabot na larawan. Tumingin siya sa kwarto kung saan nakahiga si Carla, pagkatapos ay sa litrato ng yumaong ama. Isang nakapanlulumong takot ang gumapang sa kanyang likod. Vargas ba talaga ang bata sa sinapupunan ni Carla? O pinapalaki ba niya ang anak ng mismong taong inuutangan at sumasaid sa kanya? Kakabukas lang ng tuluyan ng pintuan ng impyerno. Ang pag-alis sa bahay na iyon ay parang ibong nakawala sa hawla. Ngunit may mga peklat pa rin ang aking mga pakpak. Umupa ako ng isang maliit at tahimik na apartment na may balkonahe na nakaharap sa ilog para magsimula ulit. Wala nang mga gabing walang tulog sa paghihintay sa pinto. Wala nang mabahong amoy ng usok ng sigarilyo. At higit sa lahat, wala nang pagtataksil na nakikita sa bawat sulok ng buhay ko. Ibinaon ko ang sarili ko sa trabaho, gamit ang karanasan ko sa management at ang mga dati kong contacts. Mabilis akong nakatanggap ng partnership offer mula sa isang dating business partner ng kumpanya ni Marco, isang lalaking matagal nang kumikilala sa tunay kong kakayahan, hindi lang bilang asawa ng boss. Binago ko ang estilo ko. Ginupit ang mahaba at maamo kong buhok para sa isang sleek na bobcat at nagsimulang magsuot ng matingkad na red lipstick. Nang tumingin ako sa salamin, nakita ko ang isang ganap na magkaibang Sofia, mas elegante, mas malamig, at mas palaban. Gayunpaman, hindi mapanatag ang puso ko
kapag naiisip ko ang biyenan kong si Nanay Leonor. Alam kong walang konsiderasyon si Marco at isang mapanlinlang na mukhang pera si Carla. Si Nanay Leonor, na naipit sa gitna ay siguradong magdurusa. Tuwing linggo, palihim akong nagpapadala ng pera at vitamins sa dati kong kapitbahay na si Aling Betty at pinapakiusapan siyang bantayan si Nanay Leonor at iabot iyon kapag kaya niya. Isang hapon ng weekend, nasa isang high-end mall ako at gumagawa ng market research para sa isang bagong proyekto. Habang tinitingnan ko ang display ng isang tindahan, narinig ko ang matalim na tunog ng matataas na takong sa marmol na sahig. Sinundan ng isang malandi at mareklamong boses. "Babe, ang ganda ng bag na to. Limited edition to. Bilhin mo na para sa akin please. Nahihirapan ako sa pagbubuntis. Kailangan mong i-reward ang anak mo." Nanigas ang likod ko. Dahan-dahan akong lumingon at nagtago sa likod ng isang manikin. Sila iyon, sina Marco at Carla. Mukhang tumanda ng ilang taon si Marco. Isang buwan pa lang ang nakakalipas, ngunit may mga uban na siya. Nangingitim at malalim na ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang bag, tapos ang price tag, at namuo ang pawis sa kanyang noo. "Carla, babe. Higit 500,000 pesos ito. Baka pwede tayong tumingin ng iba. Medyo gipit ang kumpanya ngayon." Agad nang umuso si Carla at inalis ang kanyang kamay. "So, nagdadamot ka sa akin at sa anak mo? Sabi mo mahal mo ako. Mahal mo ang baby natin. Pero hindi mo man lang ako mabilhan ng bag? Fine. Isaksak mo sa baga mo ang pera mo. Aalis na ako." Nagmamadali siyang pinigilan ni Marco. Ang kaawa-awang hitsura ng isang lalaking naging alipin ng pag-ibig, o mas tamang sabihin, ng fetus, sa kanyang sinapupunan. Sige na, bibilhin ko na." "Bibilhin ko na, pero wag ka nang magalit, masama sa baby." Nakatayo lang ako doon, pinapanood ang trahedya at komedyang ito, habang tumitindi ang halong saya at pait sa loob ko. Ang lalaking dati tinatawaran ang pinamili ko sa grocery. Na tinawag akong magastos. Dahil lang bumili ako ng 5,000 pesos na face cream, ngayon ay nagngangalit ang mga ngipin at kinakaskas ang kanyang card para sa isang 500,000 pesos na bag ng isang mapanlinlang na linta. Biglang lumingalinga si Marco sa tindahan at nagtagpo ang mga mata namin. Nanigas siya, nakaawang ang bibig. Hindi ako nagtago. Lumabas ako. Tinitigan siya ng diretso sa mata at nagbigay ng isang banayad ng ngiti. Kahit na yelo ang mga mata ko, suot ang isang white tailored pantsuit, nagpamalas ako ng kumpiyansa na malayong malayo sa losyang na may bahay na naaalala niya. Ibinuka ni Marco ang kanyang bibig para tawagin ang pangalan ko. Ngunit nakita na ako ni Carla. Pinukol niya ako ng nakakalasong tingin. Pagkatapos, sinadya niyang pulupatin ang kanyang braso sa braso ni Marco habang hinihimas ang malaki niyang tiyan. Aba, si Sofia pala. Napakaliit nga naman ng mundo, nakangisi niyang sabi. "Nagsha-shopping? Ay oo nga pala, umalis kang walang dala. Saan ka naman kukuha ng pera para mag-shopping sa ganitong lugar? Malamang window shopping lang para makita mo kung anong na-miss mo." Mahinahon akong lumapit. Tiningnan ang bag sa kanyang kamay. At diretso kong tiningnan si Marco. "Hello sa inyong dalawa. Nandito lang ako para pumirma ng kontrata sa isang bagong partner. Tungkol naman sa bag na yan, sabi ko habang humaharap kay Carla. Out of style na yan last season pa. Hija, ang taste mo sa bag ay kasing unique ng taste mo sa mga lalaki." Pagkasabi niya yun, tumalikod ako at naglakad palayo. Iniiwan ang namumulang mukha ni Carla sa galit at ang gulat. At nagsisising tingin ni Marco. Ngunit hindi pa ako nakakalayo nang matinding mag-vibrate ang cellphone ko. "Sofia, bumalik ka agad o tumawag ka ng sasagip sa biyenan mo." Ikinulong ng Carla na yon si Leonor sa bahay at nagsisigaw at umiiyak sa loob. Legalmente, hindi na ako pwedeng bumalik doon. Estranghero na ako. Kung papasok ako ng sapilitan, pwedeng kasuhan ako ni Carla ng trespassing o mas malala, gumawa ng kwento na nagtatangka akong saktan siya at ang baby. Mahigpit kong hinawakan ang cellphone. Bumao ng mga kuko ko sa palad, sinusubukang pigilan ang panginginig ng boses ko. "Tita Betty, kumalma po kayo at sabihin niyo sa akin ng eksakto kung anong nangyari.
Hindi ako pwedeng pumunta. Mahuhulog ako sa patibong niya. Garantisadong nagpapanik ang boses ni Aling Betty. Hinaluan ng tahol ng aso at ng gulo mula sa bahay ni Marco. Pinapahirapan ng demoniitang, "Yun si Leonor!" Pumunta ako kaninang umaga para iabot ang gamot niya at nakita ko siya sa hardin, sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Naglalaba ng napakaraming damit sa batya. Pinalabhan ng babaeng. Yun ang lahat ng lace lingerie ni Carla, gamit ang kamay niya. Kesyo masisira raw ang hugis kung isasalang sa washing machine. Kumukulo ang dugo ko sa galit. Ang biyenan ko, isang mahina ngunit marangal na babae, ay pinilit na labhan ang maruruming panty at bra ng kabit ng kanyang anak. Nahilo siya nang subukang tumayo at natapon yung tubig. Patuloy ni Aling Betty, basag ang boses dahil sa emosyon. Nakita ni Carla mula sa bintana sa itaas. Bumaba siya ng patakbo at nagsimulang sumigaw na sinadya raw sirain ni Leonor ang mga mamahalin niyang damit. Nagsipa siya ng mga gamit, itinulak si Leonor sa sahig, tapos bumalik sa loob. Nilak ang pinto at nag-full volume ng music. Hindi makabangon si Leonor. Nakahandusay siya doon. Tinatawag ang pangalan mo. Pakiramdam ko dinaganan ng isang mabigat na bato ang dibdib ko. Huminga ako ng malalim. Sinusubukang pigilan ang bulkang sasabog na galit ko. Alam kong nasa mall pa rin si Marco. Kasama si Carla. Hindi ako pwedeng makialam ng direkta. Tita Betty, kailangan ko ng tulong nyo. Tawagan nyo ang HOA president natin o ang barangay. Sabihin nyo may hinihinala kayong matandang babae na nahulog at kailangan ng tulong. Mag-ingay kayo doon. Mas maraming makakaalam. Tatawagan ko ang isang kilala kong doktor para pumunta dyan ngayon din. Pagkatapos kong ayusin ang lahat, napaupo ako sa isang bench sa parke habang nakasapo sa aking ulo. Pagkalipas ng 30 minuto, tumunog muli ang telepono ko. Isang hindi kilalang numero, ngunit kutob ko si Nanay Leonor iyon, Sofia. "Oh, Sofia, anak ko." Boses iyon ni Nanay Leonor. Mahina at basag dahil sa paghikbi. "Ang sakit-sakit anak. Namiss kita." Maling-mali ako. Tumulo ang luha sa mukha ko. "Nay, kumalma po kayo. Dumating na ba ang doktor?" "Oo. Tinulungan nila akong makapasok. Nakauwi na si Marco." Hindi niya man lang tinanong kung nasaktan ako. Puro asawa niya lang ang inaalala niya. Sabi niya lampa daw ako. At pinahiya ko siya sa mga kapitbahay. "Sofia, nagsisisi ako sa lahat. Hindi na ito bahay. Impyerno na ito sa lupa." Kinagat ko ang labi ko hanggang sa malasahan ko ang dugo. Naisip ko ang matandang babae na nag-iisa sa kama niya. Pinapanood ang sarili niyang anak na sumasamba sa isang estranghero. "Nay, makinig po kayo sa akin." Bulong ko. Mababa ngunit matatag ang boses ko. "Kailangan niyo pong magtiis. Huwag kayong makipag-away sa kanya. Magpanggap kayong nalilito. Mahina. Kahit ano, ang pinakamahalaga, protektahan niyo ang kalusugan niyo. Pangako hindi ko kayo pababayaan. Malapit na po kayong makalaya." "Paano anak? Nasa kanya ang bahay. Nasa kanya lahat ng pera. Nagtiwala po ba kayo sa akin?" Nabuhay ang katahimikan ng ilang segundo. Pagkatapos, ang boses ni Nanay Leonor, mahina ngunit buo ang loob. "Nagtiwala ako sa'yo. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Kung ganoon po, kailangan ko kayong maging mga mata at tainga ko." Sabi ko, mabagal at malinaw ang pananalita. Pakinggan niyong mabuti kung sino ang tinatawagan ni Carla sa telepono. Tingnan niyo kung may iniinom siyang kakaibang gamot. At ang pinakamahalaga, kailangan niyo pong hanapin lahat ng lumang medical records ni Marco. "Kaya niyo po ba yon, Nanay?" Nag-alinlangan siya. "Ang lumang medical records niya? Para saan?" "Ang mga, yun ang sasagip sa inyo, Nay. At yun din ang papatay sa kanila. Hanapin niyo lang po. Balitaan niyo ako kapag nahanap niyo na." Pagkababa ko ng telepono, pinunasan ko ang mga luha ko. Ang awa ay napalitan ng maalab na pagnanais na lumaban. Binuksan ko ang aking laptop at nag-email sa aking abogado. Subject: I-activate ang clause tungkol sa non-performing loan ng Vargas Logistics.
Nang pindutin ko ang send, nakita ko ang confirmation na umilaw sa screen. Marco, akala mo napatalsik mo na ako sa laro. Ako pa lang ang mag-uumpisa sa ikalawang yugto. At sa parting ito, ako ang gagawa ng mga panuntunan. Ang pagbubuntis ni Carla ang naging golden ticket niya. Ginamit niya ang dahilan na sensitibo ang kanyang pagbubuntis upang gumawa ng walang katapusang at walang kwentang mga demand na ang pinakamalaki ay kakarating pa lamang. Gusto niyang ilipat sa pangalan niya ang titulo ng bahay. Nalaman ko ito dahil si Marco, sa sobrang desperasyon at pride, ay tinawagan ako para magtanong tungkol sa titulo. Dahil ako ang dating nag-aasikaso ng lahat. Sofia, natatandaan mo ba kung saan ko nilagay ang orihinal na titulo ng bahay? Hindi ko makita sa vault. Ang boses ni Marco ay halong kayabangan at kaba. Humihigop ako noon ng tsaa, may maliit na ngiti sa labi. Sa'yo napunta ang mga ari-arian. Bakit mo sa akin tinatanong? Pero nakalimutan kong banggitin sa'yo na ang bahay na yan ay nakasangla hanggang bubong. Ikaw mismo ang pumirma sa mga papeles para ma-expand ang warehouse? Natatandaan mo? Natahimik ang kabilang linya. Narinig ko ang pagbigat ng paghinga ni Marco. Marahil ay hindi niya naalala. O hindi man lang niya binigyan ng pansin kung ano ang mga pinirmahan niya. Alam niya lang gumastos ng pera. Kung paano ito kikitain, trabaho ko iyon. Nakasangla? Magkano? Basag ang boses niya. 15 milyong pesos. At ang final payment ay due ngayong buwan. Kung hindi mo mababayaran, ifo-foreclose ng bangko. Good luck dyan. Ibinaba ko ang telepono. Pinutol ang pagsabog ng emosyon na nararamdaman kong namumuo sa panig niya. Sa bahay ni Marco, ang tensyon ay parang patalim na pwedeng makahiwa. Nakahiga si Carla sa sofa, nag-scroll sa TikTok habang kumakain ng mansanas. So, anong plano? Masungit na tanong niya. Nagtatanong na ang mga magulang ko tungkol sa kasal. At linawin ko lang. Kung hindi nakapangalan sa akin ang bahay na to, walang kasal. Hindi ko palalakihin ang anak ko na puno ng utang o nakatira sa inuupahang bahay. Sabi mo mayaman ka, pero hindi mo man lang maipangalan ang basurahang ito sa asawa't anak mo. Palakad-lakad si Marco sa kwarto. Habang sinasabunutan ng sarili, naipit siya sa pagitan ng bangko at ng kanyang kabit na ginagamit ang pagbubuntis para manipulahin siya. Sandali lang babe, hinahanap ko na yung pera. May kailangan lang ayusing papeles. Papeles? O baka naman baliw ka pa rin sa ex-wife mo? Niloloko mo ako. Biglang tumayo si Carla at inihagis ang plato ng mansanas sa mesa. Sasabihin ko sa'yo, sabi ng pinsan ko, ang lalaking hindi makapagbigay ng bahay sa mag-ina niya ay walang kwenta. Kung wala kang solusyon ngayong gabi, mag-iimpake ako, aalis ako at ipapalaglag ko ang baby na to. Hindi mo na makikita ang anak mo. Ang banta na mawalan ng anak ay nagpapanik kay Marco. Lumuhod siya at hinawakan ang mga binti nito. Nagmamakaawang parang aso. Hindi. Please. Wag. Sige, pangako. Magbebenta ako ng shares ng kumpanya. Uutang ulit ako. Gagawin ko ang lahat para makuha ang titulo at ipangalan sa'yo. Hindi. Dalawa. Ngumisi si Carla isang kalkulado at mapagtagumpay ng ngiti. Yumuko siya at tinapik ang pisngi ni Marco na parang isang masunuring aso. That's my man. Bilisan mo na. Sumisipa ang baby. Nang gabing iyon, habang tulog na tulog si Marco dahil sa alak matapos ang buong araw na pagsubok na umutang ng pera, palihim na pumunta si Carla sa balkonahe para tumawag. Hindi niya alam na sa ibaba, sa madilim na bahagi ng pasilyo, isang pares ng matanda at pagod na mga mata ang nanonood sa bawat galaw niya. Hello my love. Malambing na sabi ni Carla. Napakatamis ng boses. Kumagat na ang isda. Pumayag ang matandang tanga na kunin ang titulo at ipangalan sa akin. Ihanda mo na ang mga papeles. Pagkatapos nito, aalis na tayong dalawa rito. Ang baby? Oh, naglagay lang ako ng maliit na unan. Anong baby ang lumalaki ng ganyan kabilis? Ha ha ha. Napakatanga ni Marco.
Akala niya nararamdaman niyang sumisipa ang baby. Pero ako lang, yung tumutulak gamit ang kamay ko. Nasa likod ng pinto si Nanay Leonor. Nakatakip ang kamay sa kanyang bibig para pigilan ang pagsigaw. Nanginginig ang kanyang mga binti. At halos bumagsak siya. Narinig niya ang bawat salita, isang kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Ang pagbubuntis, ang pag-ibig, lahat peke. Ang tanging totoo lang ay ang katangahan ng anak niya at ang ganap na pagkasira ng pamilya nila. Gusto niyang lumabas at ibunyag si Carla. Ngunit sinabi ng kanyang instinto na huwag. Nasa ilalim ng mahika si Marco. Aakusahan lamang siya nitong isang ulyanin na matandang gumagawa ng kwento. Kailangan niya ng ebidensya. Nang matapos ang tawag ni Carla at lumingon para pumasok, muntik na siyang bumangga kay Nanay Leonor, na mabilis na nagtago sa dilim, habang nagwawala ang pintig ng puso. Hinintay niyang sumara ang pinto ni Carla. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang isang lumang baul na bakal, mula sa ilalim ng kama na puno ng mga naninilaw na papeles ng mga nakalipas na dekada. Naalala niya ang sinabi ko. Ang mga lumang medical records ni Marco. Nang gabing iyon, umugong ang kulog sa langit, nagbabadya ng malakas na bagyo. Sa kanyang maliit na kwarto na amoy effervescent oil, naupo si Nanay Leonor sa ilalim ng mapusyaw na ilaw, inisa-isa ang mga papeles. Nanginginig ang kanyang mga kamay, habang binubuklat ang mga lumang report cards, graduation photos, at mga sulat. Sa wakas, nahanap niya ito. Isang manipis at asul na medical file, na luma at punit-punit na ang cover, nakaipit sa pagitan ng mga lumang bills. Mula ito noong 12 taong gulang pa si Marco ang taon, na nagkaroon siya ng malalang kaso ng mumps beke, na may komplikasyon na naging dahilan ng kanyang pagdedeliryo, sa lagnat ng isang linggo. Nanginginig ang mga kamay ni Nanay Leonor, nang buksan ito. Magulo ang sulat kamay ng doktor. Ngunit malinaw ang pinal na diagnosis. Orchitis as a complication of mumps. Prognosis. High risk of infertility. Monitor in adulthood. Mahigpit niyang niyakap ang folder sa kanyang dibdib. Tumulo ang luha sa kanyang mukha. Naalala niya ang panahong iyon. Kakamatay lang ng asawa niya. At siya na lang mag-isang nagpapalaki kay Marco. Nang sabihin sa kanya ng doktor ang balita, labis siyang nadurog. Ngunit dahil sa pagmamahal sa anak at sa takot na maramdaman nitong hindi siya sapat. Nang hindi kami magkaanak ni Marco, pinaghinalaan niya ito. Ngunit mas pinili niyang kumapit sa pag-asa, o sisihin ang tadhana, o maging sa pinakamamahinang sandali niya sisihin ako. Ngunit ngayon, ang pangit na katotohanang ito, ang tanging sasagip sa kanya. Kung baog si Marco, ang bata sa sinapupunan ni Carla, ay peke o anak ng iba. Gusto niya akong tawagan agad. Ngunit kinumpis ka ni Carla ang cellphone niya. Sinasabing masama raw ang radiation sa baby. Tiningnan niya ang malakas na buhos ng ulan habang nag-aalab ang kanyang puso. Kailangan niyang maiparating ito sa akin. Ako lang ang makakaayos nito. Kinaumagahan, habang tanghali nang nagising si Carla at maagang umalis si Marco, itinago ni Nanay Leonor ang folder sa kanyang blusa, nagsuot ng sombrero, at nagkunwaring pupunta sa palengke. Paika-ika siyang lumabas ng gate. Sa dulo ng kalsada, nakita niya ang kapitbahay kong si Aling Betty. Mabilis niyang iniabot dito ang folder. Nagmamadaling bumulong. Betty, pakiusap. Ibigay mo to kay Sofia. Sabihin mo para to, sa ikaliligtas ng buhay ni Marco. Bago pa siya matapos, umalingaw-ngaw ang matinis na boses ni Carla mula sa bahay. Matanda! Saan ka pupunta? Tumatakas ka para ipagtsismisan ako. Bumalik ka rito. Sinong nagsabing pwede kang lumabas? Nagulat si Nanay Leonor, namumutla ang mukha. Mabilis niyang itinulak si Aling Betty. Umalis ka na! Umalis ka na! Pagkatapos ay humarap siya, at pinilit ang isang nasasaktang ngiti. Bibili lang sana ako ng mga halamang gamot para ipagluto ka ng sabaw, iha. Natanggap ko ang folder mula kay Aling Betty ng hapong iyon. Habang hawak ito, mabilis na tumibok ang puso ko. Ito na. Ang huling piraso ng kalunos-lunos na puzzle.
Pinadaan ko ang daliri ko sa mga salitang high risk of infertility. Isang kakaibang lungkot ang bumalot sa akin. Hindi ko pala kasalanan. Sa loob ng 5 taon, tiniis ko ang mga bulong-bulungan at ang paninisi, isang hindi patas na pasanin kung saan ang tao. Sa gitna ng lahat ng ito ay hindi man lang alam na nag-exist iyon. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ng isang lumang kaibigan mula sa kolehiyo, si Dr. Alex Dizon, na ngayon ay head ng urology sa Philippine General Hospital. Alex, kailangan ko ng pabor. Pwede ka bang magsagawa ng isang pasikretong test at i-verify ang lumang medical record na to para sa akin. May bomba akong kailangang pasabugin at kailangan kong sumabog ito sa eksaktong sandali. Samantala, nagsisimula ng maramdaman ni Marco na may hindi tama dahil pinaghinalaan niya ang pagbubuntis. Buong puso pa rin siyang naniniwala dito, nabulag siya sa kagustuhang magkaroon ng anak, kundi dahil sa pag-uugali ni Carla. Nitong mga nakaraang gabi, lumalabas ito para maglakad-lakad bandang alas 9 o alas 10 ng gabi. Kesyo nakakatulong daw makatulog. Nag-aayos siya, nagpapabango ng sobra, at sinasabing naglalakad-lakad lang daw siya sa subdivision. Ngunit isang gabi, dahil sa kuryosidad, chinek ni Marco ang location tracker na palihim niyang ininstall sa telepono nito. Nakita ang signal sa isang cocktail bar na 5 kilometro ang layo. Nang kumprontahin niya ito, sumabog si Carla. Sira yung GPS mo. Wala kang tiwala sa akin. Kasama ko yung pregnancy support group ko. Nang gabing iyon, ginabi ng uwi si Marco. Pagod na pagod sa pamamalimos ng pera para makuha ang titulo. Ang kusina ay parang dinaanan ng bagyo. Mga walang laman na kahon ng pizza. Nagtambak na hugasin sa lababo. Si Carla ay nasa sofa, naka-face mask, at tumatawa ng malakas habang nanonood ng isang walang kwentang reality show. May pagkain ba? Gutom na ko. Mahina niyang tanong. Sobrang pagod na ko para magluto. Mag-instant noodles ka na lang dyan, o umorder ka sa GrabFood. Sagot nito nang hindi inaalis ang mata sa TV. Tiningnan ni Marco ang mga balot ng instant noodles sa istante. Isang matinding kalungkutan ang bumalot sa kanya. Naalala niya ang mga maiinit na pagkain na dati kong inihahanda para sa kanya. Kahit anong oras siya umuwi, laging may kaldereta o mainit na sabaw. Umupo siya sa malamig na mesa ng dining room. Malungkot na humihigop ng kanyang noodles. May mga luhang nangingilid sa mata. Kinuha niya ang cellphone niya at dahil sa simbuyo ng damdamin, nag-type siya sa search bar ng Facebook, Sofia Romero. Ang bago kong profile picture ay parang suntok sa sikmura niya. Nakangiti ako habang nakatayo sa tabi ng napakalaking bouquet ng bulaklak. Ipinagdiriwang ang pagbubukas ng bago kong consultancy firm. Mukha akong elegante, may kumpiyansa sa sarili, at 1,000 beses na mas maganda kaysa sa naaalala niya. Daang-daang likes at congratulatory comments. Nag-scroll siya pababa at nakita ang isang post na ginawa ko 10 minuto lang ang nakalipas. Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Ang katotohanan, tulad ng araw, ay maaaring matakpan ng ulap, ngunit hinding-hindi mawawala. Maghintay ka lang, sisikat din ang araw bukas. Naka-attach doon ang isang kanto ng kumukupas na asul na medical file. Nalaglag ang mga chopstick ni Marco. Ang folder na iyon. Pamilyar na pamilyar iyon sa kanya. Isang malabong alaala mula sa pagkabata ang lumitaw. Iyon ang folder na palaging itinatago ng kanyang ina. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang puso niya. Nagkaroon siya ng kutob na may paparating na matinding bagyo. At ang folder na iyon ang mata ng bagyo. Tiningnan niya si Carla. Tumatawa pa rin sa TV. Pagkatapos, tiningnan niya ulit ang picture ko. Isang comment mula sa isang fake account ang pumukaw sa kanyang atensyon. Mag-ingat ka sa sungay sa ulo mo, old friend. Sungay. Hinawakan niya ng napakahigpit ang cellphone niya hanggang sa magkabitak ang screen. Anong ibig sabihin nun? Bigla siyang tumayo at tumakbo sa kwarto ni Nanay Leonor. Naghahalungkat sa cabinet at ilalim ng kama niya. Wala ang lumang baul na bakal. Patakbo siyang bumalik kay Carla. Nasaan ang baul na bakal ni Nanay? Nakita mo ba?
Naghikab si Carla. Yung basurang yon? Palihim na dinala ng matanda ngayong umaga. Malamang ibinenta sa junk shop pambili ng candy. Isang kilabot ang gumapang sa likod ni Marco. Saan niya dinala? Kanino? Nang sandaling iyon, umilaw ang telepono niya dahil sa isang mensahe mula sa isang anonymous number. Naka-attach doon ang isang maikling audio clip. Nanginginig na pinindot niya ang play. Ang boses ni Carla, kasing linaw ng sikat ng araw, ay pumuno sa hangin. Napakatanga ni Marco. Akala niya nararamdaman niyang sumisipa ang baby. Pero ako lang, yung tumutulak gamit ang kamay ko. Hahaha, nalaglag ang telepono mula sa kanyang mga kamay at nabasag sa sahig. Ang pagtunog ng telepono ay huminto sa pag-iisip ko habang nirerepaso ang mga financial statement sa opisina ko. Hindi kilalang numero. Ngunit sinabi ng instinto ko na hindi ito isang telemarketer. Sumagot ako. Ang malandi at matinis na boses sa kabilang linya ay boses na makikilala ko kahit mamatay pa ako. Si Carla. Hi Sofia! Si Carla to. Hope you're doing well. Tumawag ako para ibalita ang isang napakagandang balita. Ngayong weekend, magpapaparty kami ng asawa ko. Para formal akong ipakilala sa pamilya at i-celebrate ang baby namin na paparating. Nahihiya si Marco na imbitahin ka, pero naisip ko, bilang ex, dapat pumunta ka para makisaya, alam mo na. For old time's sake, hinawakan ko ang ballpen ko ng napakahigpit hanggang sa bumaon ito sa daliri ko, ngunit nanatiling nakakakilabot na kalmado ang boses ko. Salamat, Carla. Saan ba yan? Gusto kong malaman kung saan magpapadala ng regalo. Oh, sa Manila Hotel, sa Fiesta Pavilion. Yung pinaka-best nila. Sabi ni Marco, kailangan nating bonggahan para mag-iwan ng magandang impression sa pamilya. Dapat pumunta ka. Gusto kong bigyan mo ako ng tips kung paano maging mabuting asawa. Umalingaw-ngaw ang kanyang mapang-asar na tawa. Bago niya ibaba ang tawag, ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana sa papalubog na araw na kulay dugo. Mag-iwan ng magandang impression. Marco, talagang isa kang tanga na nabulag ng pride. Base sa mga source ko, kay Aling Betty, at sa ilang business contacts, lunod na sa utang si Marco para mapagbigyan ang hiling ng kanyang kabit na magkaroon ng magarbong party. Umutang na naman siya ng malaking halaga kay Rico na may napakalaking interes. Si Rico ang taong hindi alam ni Marco na dating karelasyon ni Carla at ang tunay na ama ng bata. Isang perpekto at nakakakilabot na panloloko. Gusto ni Carla ng isang malaking party para patibayin ang posisyon niya. Para burahin ang pagiging kabit at formal na makapasok sa pamilya Vargas. Gusto niyang saksihan ko ang pagtatagumpay niya. Oh, matamis at inosenteng bata. Pupunta ako at magdadala ako ng regalong hinding-hindi niyo makakalimutan. Dumating ang imbitasyon kinabukasan. Isang baduy na card na may gold foil at corny na litrato ng dalawang kalapati sa loob na may maarte at paikot-ikot na sulat. Kayo ay malugod na inaanyayahang magdiwang kasama sina Marco Vargas at Carla Garcia. Pinadaan ko ang aking kuko sa mga salita. Namumuo ang pandidiri at awa sa loob ko. Pumunta ako sa aking closet at pumili ng damit, isang hapit na black velvet tube dress. Elegante. Misteryoso. Hindi ako pupunta doon para makipag-away. Pupunta ako para ibaon ang dati kong kasal at panoorin ang huling yugto ng kanilang trahedya. Samantala, sa dati kong bahay, tumitindi na ang tensyon. Sinabi sa akin ni Aling Betty na nire-require ni Carla si Marco na bilhan siya ng totoong diamond jewelry set para sa party. Sagad na ang mga credit cards niya, ngunit udyok ng ego at desperasyon para sa batang iyon. Patuloy niyang hinuhukay ang sariling libingan. Tinatawagan lahat ng kilala niya para umutang. Naiisip ko siya sa opisina niya. Pumipirma ng panibagong high-interest loan agreement. Bumubulong sa sarili niya. Pagkapanganak ng baby, mababawi ko rin ang lahat. Wala siyang kamalay-malay na ang tanging matatanggap niya ay isang pampubliko at mapanirang kahihiyan. Tiningnan ko ang imbitasyon sa huling pagkakataon. Isang maliit na ngiti ang naglalaro sa aking mga labi. Marco, Carla, i-enjoy niyo na ang mga huling oras ng inyong kaluwalhatian.
Dahil pagkatapos ng bukas, ang magarbong entablado na ginawa nyo para sa sarili ninyo ay guguho. May namumuong bagyo. Umihip ang hangin mula sa mga awang ng bintana ng apartment ko, kaya't ang mga kurtina ay parang mga multong sumasayaw. Bisperas iyon ng party. At hindi ako makatulog. Ang pag-aalala ko ay hindi para sa akin, kundi para kay Nanay Leonor. Maikli at nakakabahala ang huling text na natanggap ko mula kay Aling Betty. Ikinulong ni Carla si Leonor sa storage room. Sabi niya, natatakot daw siya na magpagalagala ang matanda at masira ang decoration para sa party. Hinawakan ko ng mahigpit ang telepono ko. Ang mukha ko ay naiilawan ng matalim nitong liwanag. Nagiinit ang galit sa loob ko. Carla, hindi mo lang inagaw ang asawa ko. At sinira ang pamilya ko. Tinapakan mo ang dignidad ng isang walang kalaban-labang matanda. Pagbabayaran mo to. Tinawagan ko si Dr. Dizon, ang kaibigan ko, at ang aking star witness bukas. Alex, handa na ba ang lahat? Huwag mong kalimutang dalhin ang buong file. Nakakapagpakalma ang matatag niyang boses. Huwag kang mag-alala, Sofia. Kinuha ko na lahat ng medical records mula sa archives. Ang mga medical facts na to ay hindi maikakaila. Pero, sigurado ka bang gusto mo tong gawin? Magiging masakit to. Mas mabuti nang masaktan siya minsan, kaysa hayaang mabuhay ang nanay niya sa kasinungalingan, at siya ay magpalaki ng anak ng ibang lalaki, habang ang angkan ng pamilya niya ay natatapos ng hindi niya alam. Malamig kong sagot, bagamat may tumulong luha sa aking pisngi. Pagkababa ng tawag, pinanood ko ulit ang video na palihim na na-record ni Aling Betty. Sa mahinang liwanag na tumatagos mula sa ilalim ng pinto ng storage room, ang mahinang figura ni Nanay Leonor ay naghuhugis ng isang mahabang anino sa malamig na sementong sahig. Nakabaluktot siya sa isang lumang folding bed, mahigpit na nakayakap sa luma at gulanit na medical file na parang isang mamahaling yaman. Ang kanyang mga labi ay tahimik na bumubulong. Hinihintay niya ako. Inilalagay niya ang huling patak ng kanyang pag-asa sa manugang na minsang hindi niya sinasadyang nasaktan. Nay, patawad! Bulong ko habang hinahagod ang imahe niya sa screen. Kung mas naging palaban lang sana ako noon, hindi naging sunod-sunuran, baka hindi niyo naranasan ang ganitong paghihirap. Ngunit walang silbi ang pagsisisi. Oras na para kumilos. Lumakas ang buhos ng ulan. Alam ko na sa kabilang dulo ng syudad, sa maganda ngunit bulok na bahay na iyon, masayang sinusukat ni Carla ang mamahalin niyang gown. At si Marco ay nawawala sa pangarap niya ng perpektong pamilya. Lasing sila sa kanilang ilusyon ng tagumpay. Walang alam sa bangin na, bumukas na sa ilalim ng kanilang mga paa. Kumuha ako ng maliit na itim na flash drive sa aking drawer. Naroon ang lahat. Mga litrato ni Carla sa isang motel kasama si Rico. Bank statements na nagpapakita ng mga bank transfer ni Marco kay Carla na palihim nitong inililipat sa ibang account. At ang pinakamahalaga, ang recording ng tawag sa teleponong iyon. Inilagay ko ang flash drive sa bag ko, katabi ng gold invitation. Handa na ang lahat. Bukas ay hindi isang selebrasyon. Isa itong paglilitis, sa't ako ang piskal. At ang hukom. Ang orasan ay pumatak ng hating gabi. Ang totoong bagyo ay hindi nasa labas. Nag-aalab ito sa puso ng mga tao. Naghihintay lang ng isang kislap upang sumiklab at sunugin ang lahat. Pinatay ko ang ilaw. Nilamon ng dilim ang kwarto. Ngunit nanatiling dilat ang mga mata ko na nagniningning sa gabi. Ang Fiesta Pavilion ng Manila Hotel ay isang tanawin ng mga crystal chandeliers at classical music. Bagamat hindi nito mapatahimik ang mga bulungan ng mga bisita. Hindi nagtipid si Marco, puno ang venue ng mga imported roses at napakalalaki at heavily edited na portraits nilang dalawa ni Carla. Bumaba ako ng taxi, inayos ang black velvet dress ko, at huminga ng malalim at kalmado. Hindi ako nag-iisa. Nasa tabi ko si Dr. Alex Dizon. Dala ng leather briefcase niya ang aming lihim na sandata. Sa likod namin, pumapasok sa gilid na pinto, ay si Rico, na inimbita ko bilang pangunahing inuutangan at kamag-anak ng bride. Nang pumasok kami ni Alex sa ballroom, lahat ng mata ay napabaling sa amin. Isang alon ng bulungan ang umikot sa mga bisita.
Ex-wife ni Marco yan, di ba? Ang kapal ng mukha niyang magpakita dito. Ang ganda niya. Ibang-iba sa dati. Pupunta ba siya dito para gumawa ng gulo? Binaliwala ko silang lahat. Itinaas ko ang aking ulo. At naglakad papunta kina Marco at Carla na bumabati sa mga bisita. Ang ngiti sa mukha ni Carla ay nanigas. Nagningning sa lason ang kanyang mga mata. Mukhang kinakabahan si Marco, pero kinapitan siya ni Carla sa braso. Bumulong ng kung ano na nagpabalik ng peking ngiti sa mukha nito. Pagsapit ng alas 7. Nagsimula ang seremonya. Ang MC ay madramang ikinwento ang fairy tale romance ni na Marco at Carla. Kinuha ni Marco ang mikropono. Namumula ang mukha dahil sa champagne at emosyon. Mga minamahal na pamilya at mga kaibigan. Panimula niya, bahagyang nanginginig ang boses. Ngayong araw ay sobrang saya ko. Matapos ang maraming bagyo, nahanap ko na ang aking safe haven. At ang pinakamagandang balita ay malapit na tayong mag-welcome ng bagong miyembro ng pamilya. Isang malusog na batang lalaki na magtutuloy ng apelyidong Vargas. Pumalakpak ng malakas ang buong venue. Bumukol ang dibdib ni Marco sa pride. Itinuro si Carla na hinahaplos ang tiyan nito. Marami nang tiniis ang asawa kong si Carla. Bilang bawi, idinideklara ko sa harap ng buong pamilya na ipapagawa ko ang aking last will and testament para iwan ang lahat ng ari-arian ko, ang kumpanya, at ang bahay ng pamilya sa batang nasa kanyang sinapupunan. Ngumiti ng malapad si Carla. Ang mga tao ay nagbulungan ng may paghanga. Nakasandal lang ako sa isang tahimik na sulok. Humihigop ng mapait na red wine, isang formal na deklarasyon. Perfect. The bigger they are, the harder they fall. Saktong itinataas na ni Marco ang baso niya para sa isang toast. Biglang bumukas ng malakas ang mga pinto ng ballroom. Isang maliit at mahinang figura, nakasandal sa isang tungkod, ang nag-anino laban sa mga ilaw ng hallway. Si Nanay Leonor. Hindi niya suot ang eleganteng silk dress na binili ni Marco para sa kanya. Suot niya ang luma at simpleng pambahay na damit niya. Ang buhok niyang puti ay magulo. Ang mukha ay inukit ng sakit. Ngunit ang mga mata niya ay nag-aalab sa katarungan. Natahimik ang buong bulwagan. Natigilan si Marco, natapon pa ang champagne niya. Namutla si Carla. Nay, anong ginagawa niyo dito sa labas? Di ba sabi ko magpahinga kayo sa kwarto? Utal na sabi ni Marco, at akmang lalapit sa kanya. Itinaas ni Nanay Leonor ang tungkod niya, at itinuro mismo sa mukha ni Marco. Ang boses niya, bagamat nanginginig, ay umalingaw-ngaw sa malawak na ballroom. Diyan ka lang at, huwag mo akong tawaging nanay. Wala akong anak na ganyang katanga para mag-imbita ng ahas sa sarili niyang pamamahay para sirain ang sarili niyang pamilya. Napasinghap ang lahat. Magsisimula na ang palabas. Ibinaba ko ang wine glass ko at tumango kay Alex. Ito na ang sandali. Mabagal na naglakad si Nanay Leonor, papunta sa stage. Humihiwalay ang mga tao sa dinadaanan niya. Napakabigat ng tensyon sa hangin. Kung magbabagsak ka ng karayom ay maririnig mo ito. Patakbong lumapit sa kanya si Marco. Nay, lasing ba kayo? Tara na sa likod. Masayang okasyon to. Huwag po kayong gumawa ng gulo. Masaya! Singhal niya. Iwinagwag ang kamay ni Marco. Gamit ang isang hindi inaasahang lakas. Masaya ang tawag mo dito? Ibibigay mo ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya natin sa kung anuman ang nasa tiyan ng halimaw na yan. Nang makita ni Carla na nasisira na ang plano niya, patakbo siyang bumaba sa stage at nagkunwaring umiiyak. Nay, kung galit po kayo sa akin, sabihin niyo po. Pero bakit niyo isinusumpa ang sarili niyong apo? Wala po akong ibang gusto kundi bigyan si Marco ng anak. Manahimik ka. Ang sigaw ni Nanay Leonor ay nagpamadali kay Carla na umatras at tumahimik. Humarap siya kay Marco na may mga matang puno ng sakit, ng isang inang napilitang durugin ang puso ng sarili niyang anak para mailigtas siya. Marco, tingnan mo ako. Naalala mo noong 12 years old ka? Nung nagkaroon ka ng malalang kaso ng mumps beke, na may komplikasyon. Yung nagdeliryo ka sa lagnat ng 1 linggo? Nagtaka si Marco. Medyo naalala ko. Ano namang kinalaman noon dito?
Inilagay ni Nanay Leonor ang kanyang kamay sa bulsa at inilabas ang luma at punit-punit na medical file na itinago niya ng mahigit 20 taon. Itinaas niya ito, matinding nanginginig ang kamay. Hindi ba niya sinabi sa'yo ano? Sinabi ba sa'yo ni Carla? O inilihim din ito sa'yo ni Sofia? Para hindi masaktan ang ego mo. Sabihin ng ano, Nay? Diretsuhin niyo na. Nauubusan na ng pasensya si Marco. Inihagis ni Nanay Leonor ang file sa dibdib niya. Nahulog ito sa sahig at nagkalat ang mga naninilaw na pahina. Basag ang boses niya sa bawat salitang lumalabas. Baog ka, Marco! Ang komplikasyon ng Becky mo noon ang sumira sa kakayahan mong magkaanak. Kinumpirma yan ng doktor noon. Itinago ko to kasi ayokong mapahiya ka. Umasa ako sa himala, pero walang himala. Marco, ang mga salita niya ay parang nuclear bomb na sumabog sa gitna ng kwarto. Lahat ay nabingi sa katahimikan. Nanigas si Marco sa kinatatayuan niya. Nawala ang kulay sa mukha niya. Umugong ang pandinig niya. Baog. Baog siya. Imposible. Nay, nalilito na po kayo. Wala kayong sinasabing tama. Sabi niya na may mapang-awa at tabinging ngiti. Perfectly healthy po ako. Buntis ang asawa kong si Carla sa anak ko, ang apo niyo. Lumingon siya kay Carla para humingi ng suporta, ngunit sumalubong sa kanya ang isang babaeng namumutla na parang multo, dilat at takot na takot ang mga mata. Umatras si Carla, nakahawak sa tiyan, nanginginig ang mga binti. Nagsisinungaling siya! Matinis na sigaw ni Carla. Galit siya sa akin kaya gumagawa siya ng kwento. Para paghiwalayin tayo. Huwag kayong maniwala sa ulyanin na yan. Sa sandaling iyon, tumayo ako. Ang tunog ng pag-urong ng upuan ko sa sahig ay napakalakas. Ibinigay ko ang signal kay Alex. Lumapit siya. Pinulot ang file. At itinaas ang pinal na medical report. Pagkatapos, naglabas siya ng isa pang set ng dokumento mula sa kanyang briefcase. Magandang gabi sa lahat. Anunsyo ni Alex. Dinumina ang kwarto ng kanyang boses. Ako si Dr. Alex Dizon, head ng urology sa Philippine General Hospital. Sa hiling ni Miss Sofia Romero at ni Mrs. Leonor Vargas, ni-review ko ang medical record na ito at nagsagawa rin ng bagong, confidential na semen analysis ni Mr. Vargas na nakuha mula sa kanyang recent na corporate health checkup. Kumpirmado ang resulta. Si Mr. Vargas ay may secondary infertility. Ang tsansa na makabuo siya ng anak sa natural na paraan ay 0%. Ang mga salita ng doktor ang nagsilbing huling pako sa kabaong ng pride ni Marco. Tumingin siya kay Alex pabalik sa nanay niya. Pagkatapos ay dahan-dahang lumingon walang emosyon ang mata at tumitig sa malaking tiyan ni Carla. Isang nakakapasong katanungan ang nagliliyab sa isip niya. Kung ganoon, kaninong anak? Yang dinadala niya. Bumigay ang pader ng emosyon. Sinunggaban ni Marco si Carla. Mapula at baliw ang mga mata. Hinawakan niya ito sa balikat at niyugyog ng malakas. Sabihin mo! Umungal siya. Kaninong anak to? Sabi mo sa akin yan. Sabi mo ako ang ama. Nagpanik si Carla. Pilit kumakawala mula sa pagkakahawak niya. Naghahalo na ang luha at sipon na sumisira sa makapal niyang makeup. Marco, kumalma ka. Nasasaktan ako. Nasasaktan ng baby. Anong baby? Kaninong baby? Sigaw niya na parang nasugatang hayop. Nagsinungaling ka sa akin. Nagsinungaling ang buong pamilya ko. Tinrato kita na parang reyna. Pinalayas ko ang asawa ko at ang nanay ko para sa'yo. Tapos nilagyan mo ako ng ganitong kalaking sungay? Nagkagulo sa paligid. Ang mga tao ay nagvi-video gamit ang mga cellphone nila, nagbubulungan, tumatawa. Ang mga kamag-anak ni Marco, na pumapalakpak sa kanya kanina lang, ay nakayuko ngayon sa kahihiyan. Ang pinakaiingatang dangal ng kanilang pamilya ay isinadsad sa putikan. Hindi yan totoo. Nagkamali ang ospital. Malamang nagkamali sila. Anak mo to. Promise. Umiiyak pa rin si Carla. Sinusubukan pa ring lusutan ang sitwasyon gamit ang kasinungalingan. Nagkamali? Humakbang ako palapit. Kasing lamig ng yelo ang boses ko.
at inihagis ang flash drive at ang patong ng mga litrato sa pinakamalapit na mesa. Ang mga litrato ni Carla at Rico na naghahalikan at magkayakap ay kumalat sa sahig. Tingnan mo nang mabuti. Mistake din ba to? O baka napagkamalan mo lang na kama ni Marco ang kama ni Rico? Tiningnan ni Marco ang mga litrato. Si Carla at ang lalaking puno ng tattoo na nagbanta sa kanya sa sarili niyang pamamahay. Rico, bulong ni Marco. Nanghina ang mga binti niya at bumagsak siya sa sahig. Hindi lang siya nagpapalaki ng anak ng ibang lalaki. Inuutangan pa niya ang lalaking iyon para buhayin sila. Isang perpektong bilog ng panlilinlang, napakalupit at napakaperpekto, hindi ka panipaniwala. Ginawa siyang papet. Ginawa siyang gatasan na baka. At pinigaan hanggang sa masaid. Nang makita ang mga litrato, nalaman ni Carla na tapos na ang laro. Ang desperadong pagpapanggap niya ay naglaho at napalitan ng purong lason. Tinulak niya si Marco at tumawa ng parang baliw. Oo, tama. At kasalanan mo yan dahil napakatanga mo. Isang 35 anyos na lalaking hindi man lang alam na baog siya. Pero umasta pa rin na parang siya ang pinakamagandang regalong bigay ng Diyos sa mga babae. Kung hindi kita mabibingwit ng baby, paano ako mabubuhay? Akala mo ba jackpot ka? Isa kang walang pera, insecure, at baog na talunan, na nag-iisip na makakakuha ng bata at magandang babae. Manag ka. Tumayo agad si Marco para suntukin siya. Huwag mong hahawakan yan. Isang malalim na boses ang dumagundong mula sa likod na pinto. Pumasok si Rico ng may kayabangan. Kasama ang dalawa niyang tauhan. Mabagal na pumapalakpak. Anong klaseng palabas to? Pero ang manakit ng babae ay below the belt. Pareng Marco. Lumapit siya kay Carla at inakbayan ito sa baywang. Kaswal na tinatapik ang peking tiyan nito sa harap ng lahat. Shh! Tahan na! Babe! Nandito na si Daddy para iuwi ka at ang baby natin. Nakatitig si Marco sa eksena. Parang sasabog ang dibdib. Gusto niya silang patayin. Pero isang tingin lang sa mga tauhan ni Rico at nanginig na siya. Paralis, ikaw! Utal niya habang itinuturo si Rico gamit ang nanginginig na daliri. Ako? Oh, nandito lang ako para maningil ng utang. Sabi mo magbabayad ka ngayon eh. Nasaan na ang titulo? Nasaan na ang pera? Lumapit si Rico. Kukunin ko ang bahay mo. Kukunin ko ang kumpanya mo. Pwede ka nang tumira sa kalye. Gumuho ng tuluyan si Marco. Gumapang siya sa sahig palapit kay Nanay Leonor, na ngayon ay nakatayo sa tabi ko. At humikbi. Nay. Tulungan niyo ko. Mali ako. Nay, please, tulungan niyo ko. Tiningnan ni Nanay Leonor ang kanyang nag-iisang anak, na ngayon ay kasing awa ng uod na inapakan. Nasaktan ang puso niya, ngunit iniwas niya ang kanyang mukha. Tuluyan nang naubos ang kanyang mga luha. Sinabi ko sa'yo, Marco, hindi nagpapatawad ang karma. Hindi kita maililigtas mula sa sarili mong bulok na kaluluwa. Tiningnan ko si Marco nang walang kahit anong awa. Tiningnan ko si Carla na nagtatago sa likod ni Rico. Tiningnan ko ang mga kamag-anak. Napalihim na lumalabas ng pinto sa sobrang kahihiyan. Tapos na ang palabas, mahina kong sabi. At nang sandaling iyon, ang matinis na tunog ng sirena ng pulis ay palakas ng palakas sa labas. Hinati ng sirena ang gabi. Ang nagkikislapang pula at asul na ilaw ay nagpinta ng mga parang multong guhit sa mga natatakot na mukha sa loob ng ballroom. Bumukas muli ang mga pinto, hindi para sa karagdagang family drama, kundi para sa batas. Pumasok ang mga unipormadong pulis. Umalingaw-ngaw ang mga bota nila sa marmol na sahig, na parang martilyo, na nagtatakda ng kapalaran ni Rico at Carla. Walang kikilos. May warrant kami para sa fraud, estafa, at pamamalakad ng illegal na lending syndicate. Si Rico, na kanina lang ay napakayabang, ngayon ay parang dagang na corner. Sinubukan niyang tumakas sa likod, ngunit mabilis siyang nahuli. Ang malamig na bakal ng posas ay nagsara sa kanyang mga pulso na may huli at pinal na tunog. Nasa isang sulok lang ako. Pinapanood ang lahat sa pamamagitan ng wine glass ko. Tumili si Carla ng madrama.
Hinawakan ang peking tiyan sa isang huling pagtatangka na humingi ng simpatiya. Mga sir, buntis po ako. Mag-ingat kayo. Manganganak na ko. Lumapit sa kanya ang isang babaeng pulis na walang emosyon ang mukha. Miss Garcia, sasama po kayo sa amin. May sapat kaming ebidensya na nakipagsabuatan kayo kay Mr. Rico Mendoza dito para lokohin si Mr. Vargas. Tungkol naman sa pagbubuntis nyo, aalamin ng medico-legal namin ang pagiging totoo niyan. Pwede bang itigil nyo na ang pag-arte? Nanghina si Carla. Bumagsak ang mga kamay niya at ang unan na nakalagay sa ilalim ng damit niya ay dumulas sa gilid. Nagmukhang katawa-tawa. Magulo na ang makeup niya. Dahil sa luha at maskara, tumingin siya kay Rico para humingi ng tulong. Ngunit masyadong abala si Rico sa pagmumura sa mga posas niya para pansinin siya. Nasa sahig pa rin si Marco, parang isang walang lamang estatwa. Pinapanood habang dinadala ng pulis ang dalawang manggagancho. Mabagal akong naglakad palapit sa kanya. Umalingaw-ngaw ang tunog ng heels ko sa tahimik na kwarto. Ibinaba ko ang walang lamang baso sa mesa. Kita mo Marco, sabi ko. Isang banayad na bulong ang boses ko. Ito ang presyo ng kasakiman at katangahan. Tinawag mo akong nakakabagot. Sinisi mo ako sa pagiging baog. Hinabol mo ang isang mura at papansin na ilusyon. At ngayon, wala ka na. Ang magandang asawa, ang anak, ang mansyon, ang sports car, lahat iyon ay bulalang. Tumingin siya sa akin. Nanginginig ang kanyang mga tuyong labi. Sinusubukang bumuo ng paghingi ng tawad, ngunit nakatalikod na ako sa kanya. Lumapit ako kay Nanay Leonor, at marahang iginiya siya palabas ng nakakalasong lugar na iyon. Iniiwan ang mga bulungan ng mga tao at ang desperadong paghikbi ni Carla habang pinapasok siya sa police car. Sa labas, ang malamig na hangin sa gabi ay pakiramdam ko napakalinis. Nang buksan ko ang pinto ng taxi, isang pawisang kamay ang humawak sa pulso ko. Si Marco. Sinundan niya ako. Ang mamahalin niyang suit ngayon ay gusot na gusot. Nanlalaki ang mga mata niya dahil sa desperasyon. Sofia. Please, huwag kang umalis. Mali ako. Naloko ako. Please, tulungan mo ko. Ang bahay. Kukunin ng bangko ang bahay. May alam ka sa batas. May alam ka sa finance. Tulungan mo kong isalba ang bahay para kay nanay. Hindi siya pwedeng tumira sa kalye. Tiningnan ko ang kamay niya sa braso ko na may matinding pandidiri. Kahit ngayon, ang tanging iniisip niya ay ang ari-arian. Ginagamit pa ang nanay niya bilang panangga sa sarili niyang kaduwagan. Bitawan mo ko, sabi ko. Malakas na binawi ang braso ko. Ang kapal ng mukha mong banggitin ang nanay mo, samantalang ikinulong mo siya sa storage room para makuha ng kabit mo ang master bedroom. Noong ibebenta mo na sana ang bahay niya, pambayad sa luho ng malanding yon. Alam ko, nagkamali ako. Minsan naman tayong naging mag-asawa, Sofia. Maawa ka naman. Hindi mo naman pwedeng hayaan na lang akong mamatay, di ba? Lumuhod siya sa gitna ng kalsada. Tiningnan ko siya mula sa itaas, isang ganap na estranghero. Yumuko ako ng bahagya at ibinulong ang huling sikretong itinago ko. Ang magtutulak sa kanya. Sa pinakamalalim na hukay ng pagsisisi. Marco, alam mo ba kung bakit ganoon na lang kabilis magpautang sa'yo si Rico? Dahil ako ang nagpakilala sa kanya sa'yo. Gusto kong umutang ka. Gusto kong umutang ka ng napakalaki para maramdaman mo kung paano madurog sa bigat ng sarili mong kasakiman. Good luck sa mga utang mo. Itinulak ko siya palayo. Tinulungan si Nanay Leonor na makasakay sa taxi at malakas na isinara ang pinto habang papalayo ang sasakyan. Nakita ko siyang nakaupo mag-isa sa isang paddle ng tubig sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste. Ang kanyang desperadong iyak ay nilamon ng gabi, ngunit alam ko na ang kanyang bangungot ay nagsisimula pa lamang. Sa rearview mirror, nakita ko ang isa pang itim na kotse na huminto. Dalawang malalaking lalaki ang lumabas at naglakad palapit sa kanya. Hindi sila pulis. Sila ang iba pang mga inuutangan niya. Ang mga sumunod na araw ay naging impyerno para kay Marco. Nag-viral ang kwento ng peking milyonaryo at ang peking pagbubuntis. Nag-trend ang hashtags na karma at gold digger
kasama ang pangalan niya. Ang kumpanya niya, na patay na noon pa, ay formal nang nag-declare ng pagkalugi, ni foreclose ng bangko ang bahay. Kinuwento sa akin ni Aling Betty na sa araw ng pagpapalayas, kumapit si Marco sa Iron Gate, humihikbi at nagmamakaawa ng karagdagang oras bago siya pisikal na kaladkarin sa kalye nang walang dala kundi ilang trash bags ng mga damit niya. Pinatira ko si Nanay Leonor sa akin agad pagkatapos ng gabi ng party. Ayaw niyang makita ang anak niya. Kailangan daw niya ng oras para makabawi sa kahihiyan. Si Marco ngayon ay walang tirahan, walang sasakyan, at walang kahit isang kusing. Nakatira sa isang sira-sirang motel sa gilid ng syudad para mabayaran ang mga natitirang loan shark na hindi pa nahuhuli ng pulis. Nagtatrabaho siya bilang kargador sa gabi at Grab, Food Panda rider sa umaga. Ang kanyang malalambot na kamay ay puro kalyo at sugat na ngayon. Isang maulan na hapon, nasa isa akong magandang coffee shop sa Makati, nakikipag-negotiate ng kontrata. Sa bintana, nakita ko ang isang delivery rider na nakasiksik sa ilalim ng tolda sa kabilang kalsada, nanginginig habang sinusubong isubo ang malamig na pagkain sa bibig niya. Nag-angat siya ng tingin at nagtagpo ang mga mata namin. Nalaglag ang plastic fork mula sa kamay niya. Si Marco iyon. Kahit may helmet at maskara, nakilala ko ang nagdurusang tingin sa mga mata niya. Nakita niya akong mainit at tuyo sa loob. Suot ang tailored suit ko. Pagkatapos ay tiningnan niya ang sarili niya basa at kaawa-awa. Ang distansya sa pagitan namin ay hindi na lamang isang kalsada, kundi isang buong universo. Agad niyang iniwas ang tingin niya. Ibinaba ang helmet at tumakas sa gitna ng ulan na parang isang magnanakaw na nahuli. Ang huling patak ng kanyang pride ay natapakan sa putik. Nang gabing iyon, matapos guluhin ng isa pang grupo ng mga sindikato, nakahiga si Marco sa madumi niyang motel room. Nasa pinakamababang punto siya ng kanyang buhay. Nang magpakita ako sa pintuan niya, hindi ako pumunta para ipagyabang ang panalo ko o para iligtas siya. Hindi to para sa'yo, sabi ko. Ibinaba ang isang makapal na sobre sa sira-sirang mesa niya. Para to, sa peace of mind ko at ni Nanay Leonor. Kinausap ko na ang mga natitira mong pinagkakautangan at binayaran ko ang bahagi ng principal. Ito na ang huling kabutihan na maibibigay ko. Ayaw niyang mabalitaan na binugbog hanggang mamatay ang anak niya sa isang eskinita. Tumigil ako at tiningnan ang wasak niyang figura. Huwag mong mamasamain. Hindi. To second chance para sa atin. Tapos na tayo. Mula ngayon, hawak mo na ang buhay mo. Titira sa akin si Nanay Leonor. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Kailangan mong tumayo sa sarili mong mga paa at mabuhay bilang isang desenteng tao. Tumalikod na ako para umalis. Pagkatapos ay may idinagdag ako. Dapat kang magpasalamat na baog ka, Marco. At least, hindi ka na makakagawa pa ng isa pang miserableng bersyon ng sarili mo. Iyan ang huling pagpapala na ibibigay ng Diyos sa'yo. Lumabas ako sa ulan. Iniiwan siyang harapin ang kadiliman ng sarili niyang kaluluwa ganap at lubusang nag-iisa. Makalipas ang ilang araw, nakita ko si Carla na inilalakad sa pasilyo ng presinto. Wala na ang kanyang magarbong aura. Napalitan na ito ng uniforme ng preso. At mga walang lamang mata, nakita niya ako at sinubukang sumugod habang sumisigaw, "Ikaw, sinira mo ang buhay ko." Mahina lang akong ngumiti. Ikaw ang humukay ng sarili mong libingan, Carla. Naghanap ka ng ginto, pero sa halip, sumadsad sa ilalim. Sana, gamitin mo ang oras mo para matutong maging mas mabuting tao. Malakas na sumara ang mabigat na pintuang bakal sa likod niya. Ibinabaon ang kanyang kabataan at mga panlilinlang sa dilim. Makalipas ang isang taon, ang maliit kong bahay sa labas ng syudad ay puno ng mga bulaklak. Nakaupo si Nanay Leonor sa balkonahe, nagbuburda, mukhang malusog at masaya. Dinalhan ko siya ng isang plato ng prutas. "Alam mo, Sofia," sabi niya. Nagniningning ang mga mata. "Mabuting tao yang si Dr. Dizon. Totoong nagmamalasakit siya sa'yo. Dapat buksan mo ang puso mo. Huwag mong hayaang pigilan ka ng nakaraan." Ngumiti ako.
Si Marco ay nandoon pa rin sa labas. Nagtatrabaho ng mabuti para bayaran ang utang niya sa lipunan. Minsan, humihinto siya sa dulo ng kalsada. Tinitingnan ang bahay namin, ngunit hindi siya kailanman lumalapit. Alam niyang ang distansya ang pinakatapat na paghingi ng tawad na maibibigay niya. Tumunog ang doorbell. Si Alex, may dalang bouquet ng mababangong bulaklak ng lotus. Kasing liwanag ng araw ang ngiti niya. Namumulaklak na ang mga lotus. Naisip ko na dalhin kayo ng nanay mo sa botanical garden. Tiningnan ko siya, tapos tiningnan ko si Nanay Leonor, na masayang tumango sa akin para hikayatin ako. Kinuha ko ang mga bulaklak. Ang tamis at linis ng amoy nito ay bumubura sa mga huling patak ng pait ng nakaraan. Sige, sabi ko. Humahakbang palabas sa sikat ng araw. Tara, nagpapasalamat ako sa mga bagyo. Tinuruan nila akong malaman ang sarili kong halaga. Tinuruan nila akong bumitaw sa mga bagay na hindi naman talaga naging akin at yakapin ang mga magagandang bagay na naghihintay lang sa harapan ko. Hindi nakakalimot ng address ang karma. Para sa mga masasama, isa itong sentensya, ngunit para sa mga matuwid, isa itong regalo.